Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Inabot ng mahigit kalahating oras ang pakikipag-usap sa telepono ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang bumisita dito sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Siguro nagtataka kayo, bakit kailangan pa tumawag sa telepono? Pwede naman pumasok sa loob. Well, hindi kasi nakaschedule ngayong araw ang Vice Presidente. Ang nakaschedule today ay ang common law wife ni dating Pangulong Duterte na si Hanilet Avancenia at anak na si Veronica Kitty Duterte. Pero sumubok pa rin ng Vice at pinagbigyan. Yan nga ay sa pamamagitan lamang daw ng phone call. At may kondisyon, kailangan mag-uusap silang dalawa sa wikang Ingles lalo't i-record daw kasi ang kanilang usapan. Masaya naman daw ang dating Pangulo lalo't narinig at ipinarinig ng Vice ang hiyawan ng mga taga-suportang nag-aabang araw-araw dito sa labas ng detention center. Ito raw ang pinakamahabang phone conversation ng mag-ama. Sa pagharap naman ni VP Sara sa media, may ilang puntos na nangibabaw dito. Una, nangangamba o medyo worried ang pamilya Duterte dahil hindi pinayagang ipasok sa loob ng detention center yung mga gamot ng dating Pangulo mula Pilipinas. Dito raw kasi, mas naniniwala sila na hindi gamot ang sagot agad-agad, hindi pag-inom ng gamot agad-agad ang sagot para lumakas ang isang tao. Meron daw sila ibang pamamaraan at siniguro naman nilang maaalagaan ang kalusugan ng dating presidente. Bagay na yan na lamang ang pinangahawakan ngayon ng pamilya Duterte. Pangalawa, sabi ni VP Sara, di na raw siya umaasa maibigyan ng hustisya sa ginagawang Senate inquiry o pag-iimbestiga sa Senado yung nangyari sa kanyang ama na inaresto at dinala nga dito sa The Hague. Hiling na lang niya, sana raw, hindi na mangyari ito sa sino mang Pilipino sa hinaharap. Sinagot din niya ang naging tugon ng palasyo sa kanyang pasasalamat kay PBBM na ang sinabi nga daw ni Pangulo, glad I could help. At ang exact words naman dito ni VP Sara, sarcasm was lost on him. Nakatakda na bumalik sa Pilipinas ang Vice Presidente dahil tapos na raw ang kanyang trabaho dito sa The Hague. Yan ay naisumite na yung dokumentong kukumpleto sa legal team na didepensa sa kanyang ama. Hindi na nagbigay ng detalye tungkol dito kung sino ang kumumpletong abogado at kung may Pilipino ba dyan. Nakatakda na lamang do itong i-discuss ng kanilang lead legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa mga darating na araw. Isa sa mga siniguro ng Vice Presidente na sa lahat daw ng kanilang gastos na pamilya, lahat do ito ay galing sa kanilang sariling bulsa. Ang usapan nga ron nila ng pamilya, KKB, kanya-kanyang bayad, lalo't may mga sarili naman daw negosyo, may mga pinagkukunan ng income, ang bawat isa sa kanila, kaya kaya na nilang gumastos papunta dito sa The Hague, lalo't relyebuhan ang kanilang usapan na magkakapatid. At kung sakasakali man daw, handa silang magbenta ng gamit kaysa humingi raw ng anumang donasyon para lang sa pantutustos sa mga gastusin dahil medyo mahal ang pagpunta at pagbisita dito sa Europa. O paano? Ako po si Mon Gualvez at yan ang aking storya mula rito sa The Hague, Netherlands ngayong araw.